So andito tayo sa harapan ng Amay Pakpak Medical Center at kasalukuyan na itong mga miyembro ng Philippine Army ay kiniklear tong area dahil kanina daw may sighting ng mga miyembro ng Mountie Group dito. Kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng tunog ng bakbakan. Dahil nga yung mga iba ay kanina pa lang or kahapon pa lang nakaalis ng Marawi City, may nakausap tayo dito. Sabi niya mahigit 10 oras daw siya naglakad kasi wala na daw siyang masakyan. Tuloy-tuloy ang laban sa ngalan ng kapayapaan. Dahil pinili nga ng ilang mga residente ng Marawi na manatili sa kanilang mga bahay, nahaharap naman sila sa sari-saring mga hamon, lalo pa wala pa ring linaw kung kailan maibabalik sa normal ang sitwasyon sa lungsod. Sa gitna ng kawalan, takot at pangungulila, Ay, sobrang hirap. Takot. Kaya wala na talagang mapaglagyan ng takot. sumisibol ang iba't ibang kwento ng kabayanihan at pag-asa. Pag hindi nila pa nakita ang anak nila, hindi sila mawala ng pag-asa. Magdasal lang silang magdasal sa Panginoon. Baka may milagro din, tulad na nangyari sa amin. Ito ang CNN Philippines presents Inside Marawi. Hindi ito Aleppo sa Syria o Mosul sa Iraq. Ito ang sentro ng Marawi 2 linggo matapos lusubin ng mga miyembro ng Mountie Group ang lungsod. Bukod sa pagkasira ng mga tahanan at infrastruktura, sinira ng bakbakan ng bahay at kabuhayan ng mga residente sa dating payapang lungsod. This place is really big, no? There are people who can sneak in. The firearms, nakaposition na po to. They're being positioned in the houses. So when they enter the area, some are just civilians. But at daytime or nighttime, they can pose as snipers. Ika-23 ng Mayo, ilang araw bago ang banal na buwan ng Ramadan, umatake ang mga terorista sa Marawi, ang sentro ng komersyo at edukasyon sa Lanao del Sur. Nagsimula umano sa isang operasyong militar upang hulihin si Isnilon Hapilon, ang notorious na leader ng Abu Sayyaf at kinikilalang amir ng teroristang grupong ISIS sa Pilipinas. Pero lumalabas na ang pag-atake sa Marawi ay masusing plinano ni Hapilon kasama ng mga magkakapatid na Maute batay sa mga bidyong nakuha ng militar. Sabi na spray. Halimbawa, kung magsimula dito, sa papatay dito, Nasa Russia si Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang pinakamatataas sa mga opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa seguridad ng bansa nang mangyari ang pag-atake. Sa parehong araw, idineklara ng Pangulo ang martial law sa buong Mindanao at agad umuwi sa Pilipinas. Ito ang dinatnan namin sa Iligan City patungo sa Ground Zero. Kilo-kilometrong haba ng mga pila ng sasakyan, mga di magkamayaw na mga sibilyan na nagmamadaling makalabas sa Marawi. Ang alam nila, hindi naligtas ang lungsod matapos pasukin ng ISIS. Isang Amay Pakpak Medical Center sa mga lugar na unang inatake ng mga terorista. Tandang-tanda ni Dr. Amer Saber ang pagpasok ng mga miyembro ng Maute sa ospital. But only to find out, during the 23rd, we were having our office. We're operating normally, and then I was in my office. Then there was firing prior to, that was again going to the noon time. Then sabi nila, darating na raw. And then by 2:30, Doc, you look at the gate. Wow, I saw 3 guys there. They were carrying arms, no? Sabi ko, ito na pala ang ISIS. This is true. And then, ang babata, they were very young. And then, finally, nung few minutes, nagkataon yung si Senior Superintendent Solar, dumating yung sinakyan nila na patrol car. And nagkataon, di rin nila alam na ISIS na pala. So they were held there in the gate of the hospital. Makikita sa kuha ng CCTV sa may gate ng ospital
ang paglusob ng mga armadong lalaki. Gayon din ang pagkuha nila sa pulisya sa Senior Inspector Freddy Solar na nagkataong nasa ospital noong mga panahong iyon. Ang di nakita sa footage ay ang pagbaril kay Solar na kanyang ikinamatay. Solar, I think, was carrying his long firearm, M16, and then nakabaril siya, 45, and then he has a bag, and then nakashort siya. And he was made to kneel down. And then the other guy, yung escort niya siguro, was in full uniform. I think he's a Mara now. He was carrying an M23. Tila ghost town na ang bahaging ito ng Marawi sa aming pagdating. Pero sa di kalayuan, 2 lalaking armado ang agad na nakita ng aming team. Sa aming distansya, alam naming hindi sila miyembro ng otoridad, kung kaya agad kaming umalis. Hindi pa ligtas. Sa mismong Campo Ranao, ang himpilan ng 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army, dinig na dinig ang mga pagsabog at tama ng bala. Kami mismong mga taga-media, pinapaalalahanan ng bawat isa na magsuot ng protective gear para sa aming kaligtasan. Walang ligtas na lugar sa Marawi. Wala pa. Mga ugam ng chopper ang gumising sa syudad sa ikatlong araw ng krisis. Nauna lang sinabi ng militar na wala silang planong umatake sa pamamagitan ng himpapawid. Pero tila nagbago na ang kanilang isip. That is a target, no? There is a presence of the enemy. So nagkandak po tayo dito ng surgical airstrike because of movements of troops coming in to reinforce the enemy. Sa pagdaan ng araw, nakukunan ng aming kamera ang unting-unting pagkasira ng syudad. Nawala ang dating sigla ng Marawi, kasabay ng paglabas ng makakapal at may itim na usok sa sentro ng lungsod, ang sinasabing kuta ng mga terorista. Libo-libong sibilyan pa ang nasa loob. Mas tumindi ang bakbakan sa ikalawang linggo ng krisis. Tila bomba at bala ang agahan, tanghalian, merienda at hapunan ng mga terorista, buhat sa mga chopper, eroplano at jet ng gobyerno. Ayon sa otoridad, kontrolado na nila ang 3 pangunahing tulay na nagdudugtong sa stronghold ng Maute Group, ang Mapandi, Bangulo at Raya Madaya. Pero aminado ang militar kung gaano kahirap pasukin ang sentro ng syudad, lalo pat hindi sila sanay sa isang urban terrain gaya ng Marawi. Delikado talaga kasi very accurate yung mga snipers rifles nila. Kahit ganun pa man, kahit malakas yung resistance nila, hindi yun yung nagadlang sa atin para matakot tayo doon. So actually, mas motivated tayo. Walang patid din ng clearing operation sa mga lugar na kontrolado ng gobyerno. Sinusuyod ang bawat bahay. Bawat kalye na maaari daw na may mga natitira pang miyembro ng Maute. So nandito tayo sa harapan ng Amay Pakpak Medical Center. Kasama natin yung mga miyembro ng Philippine Army at kasalukuyan nilang kiniklear itong lugar na to dahil accordingly may report na may isa daw sibilyan o isang armed man na pakalat-kalat dito sa area. Check nila to para malaman nila kung ligtas nga itong lugar. Bukod sa matataas na kalibre ng baril, pampasabog, communication devices at uniforme ng sundalo at pulis, milyong-milyong halaga ng salapi, tseke at droga ang nakuha mula sa lugar na dating inookupa ng mga terorista. Patunay lang daw ito ng sabwatan nila sa ilang mga politiko at kilalang drug personality sa lugar. Tanghali ng ika-18 araw ng bakbakan, inabutan naming nakapaligid sa katawan ng walang buhay na si Abdila Masid ang kanyang buong pamilya. Habang nagdadasal, tinamaan ng ligaw na bala ng caliber 50 ang binatilyo. Tumagos ang bala sa pader ng moske at dumiretso sa likod ng tenga ni Abdila. Umiiyak si Rose Laney habang pinupunasan ng dugo ng kapatid sa loob ng moske. Hindi ko matanggap na wala na siya.
Wala na kami kasama ng mga magulang ko. Nakaramdam ka ba ng galit? Oo, sa mga terorista. Kung di dahil sa kanila, hindi ito mangyayari sa kapatid ko. Sana itigil na nila ang pagiging pagpakipagpakan dito sa Marawi. Ang dami nang namatay ng mga sibilyan dito sa Marawi. Hindi na lumabas ang bala sa katawan ni Abdila. Dala niya na ito hanggang sa kanyang hukay. Kagaya ng sama ng loob at galit ng kanyang mga kaanak na maaaring dalhin din nila hanggang sa kanilang kamatayan. Kung may isang bagay na napatunayan ng gera sa Marawi, ito ay ang pagtutulungan ano paman ang relihiyon. Kasi pwede naman kaming lumabas, kunwari ko kasi mga Muslim kami, pwede naman kaming gawin. Pero naisip ko pag ito iniwanan, kawas na, hindi mo na magtita ng bananaw yan. Alam ko papatay sila. Itong 5 pulis na Maranao, hindi iniwan ng 5 manggagawang Kristiyano hanggang makatakas sila. Sobra pasalamat namin sa kanila kasi nagtutulungan kami. Kahit na peligro, sila nagsabi sa amin na huwag kayo mag-alala. Kung may madali sa atin, lahat tayo. Sama-sama tayo. Ngayon ay kapiling na nilang muli ang kanilang mga pamilya. Masayang masaya sa pangalawang pagkakataon sa buhay. Pero hindi pa tapos ang trabaho nila. Naghahanda muli sila sa kanilang pagbabalik sa serbisyo habang nagpapatuloy pa ang labanan. Patuloy ang bakbakan sa Marawi at wala pang nakakaalam kung kailan ito matatapos. Bumalik ako sa Maynila para pansamantalang magpahinga. Pero ang 100,000 naninirahan sa Marawi, walang kasiguraduhan kung makakabalik pa ba sila o kung may babalikan pa sa lungsod na patuloy na winawasak ng digmaan.